What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Takot makipagdebatehan itong si Junior pagdating sa usapin ng pinagbabawal na gamot. Paano ba naman kasi dito pa lamang sa hamon ni Atty. Vic Rodriguez na magpa-hair follicle test ito, tagilid na mga kababayan. At kung iisipin nating mabuti na parang guilty na talaga na may tinatago ito, no? Na nagpupulburon talaga di umano. Hay nako. Palibasa kasi, alam niya sa sarili niya na once na malaman ng taong bayan na siya ay addictus benedictus, panigurado, ligwak ito sa pagka-president. Pero bagong lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, kung kaya naman ang wika no, ng taong bayan, baka mas mauna pa ang ma-impeach ito kaysa sa magpa-hair follicle test itong si Junior. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Nagbuka siya ng bibig. Dapat doon pa lang, binatukan mo na yung political analyst, ay political advisor mo. Talagang sablay na sablay yun. Ngayon naman, sinabi mo na walang blank items at yung pagsampa nila sa korte ay magsa-shutdown ang government. Doon pa lang, talagang, again, another sablay. Ano walang blank items? Inamin na nga ng tropa mo si Kimbo. Kayo-kayo ang magkakatropa dyan. Di ba? Inamin niya na may blanco. So, anong sinasabi ni BBM na walang blank items? Correct. Alam mo, hindi dapat si Lenny ang tinatawag na lutang. Ikaw, mas lutang ka. Nagmumukha talagang matalino si Lenny pagka binuka mo yung bibig mo. Talaga namang, ewan ko, ako, suggest ko, pwede kaya si Pastor Kibuloy ang nito, political advisor nito nang medyo umayos-ayos naman ang kanyang mga pinagsasabi. Ngayon naman, partner, meron na naman siyang sinabing sablay. Tama na yung before hindi siya sumasagot Kasi before, meron pang doubt kung siya ay bangag o hindi. Pero ngayong sagot niya ngayon patungkol sa hair follicle, talagang sablay na naman Naku, Jay, ano bang masasabi mo dito sa hamon sa kanya ni ESB? Si Samson ba yan? Samson or Gulayat, yun ba yun? Si Samson, yung pag ginupitan ng buhok, nanghihina. Takot si parang takot na takot si Marcos na magupitan ng buhok. Baka manghina siya. Hindi kaya baka mamaya pa siya pag, pag nagupitan ng buhok. Kasi eto Kasi alam niya sa sarili niya, nabangag siya, no? Ground for impeachment yun. Na malaman na ang presidente o leader ng isang bansa pulboronic. Kaya ganyan katakot na pagbigyan ng hamon ni Atty. Vic Rodriguez. At puro rason na lamang kanyang ginagawa. hair follicle test, kapiranggot lamang na buhok. Ang kukunin sa'yo. So nagawa na yan ni Congressman Pulong at nila BP Sara at si yung sa Ipanaw party list na sila Doc Lorraine, sila Ka Eric at si Attorney. So bakit si Marcos, ano naman sila, safe naman, buhay naman. Wala namang naging diferensya, hindi naman nagkasakit, hindi naman nanghina. Pero nagtataka ho tayo, bakit itong si Marcos Jr. na naturingang presidente ng Pilipinas na dapat siya ang maging halimbawa ng mga politiko na nasa ibaba niya, siya ang maging halimbawa na magpa-drug test lahat ng politiko dyan sa gobyerno. Bakit parang kinakatakutan niya ito? Ba't takot na takot siya? At ba't ayaw niya magpa-drug test? Hindi naman siguro kawalan ng oras sa pagiging presidente ang magpa-hair follicle test. At hindi rin siguro kawalan sa pagkatao ng isang Marcos President Junior na magpa-hair follicle test na sa pamamaraan ng magpa-drug test sa hair follicle test. So bakit ganoon? Parang takot na takot si Marcos. Ano bang kinakatakutan sa drug test kasi ang alam ko, takot lamang ang isang tao sa drug test pag alam mong magpa-positive ka. Yan. Yun ang pinakaalam ko dyan. Pero wala akong nalalaman na yung isang tao ay may kinakatakutan na alam niya naman sa loob niya na siya ay malinis, di ba mga partner? So, bakit? Ang tanong natin lahat dito, bakit ayaw mong magpa-drug test? Baka mauna ka pang ma-impeach kaysa magpa-drug test, ha? Yan ang mahirap dyan. Yun na nga, partner. Kanina, pinag-usapan natin yung blank items, no? Ayaw niya ng blank items. Ang gusto niya lagi, good items. Ayun. Good items yan. Iba yun, ha? Ganda yun, ha? Ibang High items class, yun, ha? Good items yan, mga babayan. Tama kayo, mga kapatid, no? Tama kayo, mga partner. Kasi kung ikaw wala kang tinatago, ako, halimbawa, pinagbibintangan mo ako na ganyan nga, adik ka, bangag ka. Kinaumagahan, kung ako, hindi totoo yung sinasabi sa akin, magpapa-hair follicle test ako, kinaumagahan, at isasampal ko sa iyo yung resulta. Dapat ganun ang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga lang, kapag alam mo na ikaw ay magpupositibo,
kung ano-ano lang alibay, syempre ang gagawin mo. Ako hindi ko naman sinasabi na magpupositibo ka. Pero sa sa behavior mo Puro na parusa. ilang taon na pinapanawagan ng taong bayan na ikaw ay magpa-drug test, wala kumakasa sa inyo So ano iisipin natin? Ngayon, hanggat hindi kayo nagpapa-hair follicle test, yan at yan ang maririnig nyo sa taong bayan kahit saan kayo magpunta. May dugtong ko lang, no, Sige. Coach Oli at Master. Alam naman natin lahat na yung presidente, wala naman sa batas na ang isang presidente ay bawal magpa-drug test, bawal magpa-hair follicle test. Wala naman sa batas nun Wala. So bakit parang talagang, kasi parang ang pinapakita niya parang okay sana kung nasa batas yan Na, ito, isang presidente bawal magpa-drug test. So wala tayong magagawa doon. Batas natin yun Kaso wala naman sa batas at talagang hindi naman mahirap gawin. Pero bakit hindi ginagawa? Ayun yung pinakamalaking katanungan. Bakit hindi ginagawa? Yung pag ngiwi, wala naman sa batas yun, ba't ginagawa niya? Tagilid na nga Sige, Kaya sige. partner, kung ako talaga ang tagapayo ni BBM, talagang ang isasuggest ko sa kanya, manahimik ka na lang. Total, meron ka namang mga ensimada vloggers, hayaan mo na, tuloy na lang natin yung ginagawa mo natin dati na, tahimik ka, pag may issue, tahimik ka, pahipahinga ka lang dyan, tulog-tulog ka lang, tapos yung mga ensimada vloggers, sila na lang bahala. Ganon. Kasi at least yun, may doubt pa, may benefit of the doubt pa, pwedeng ibigay sa'yo na, ay, hindi lang mapagpatol talaga si BBM. At talagang kasi yan ganyan ang image na binild up nila Hindi mapagpatol si BBM, siya ay tahimik lang, Mabait. siya ay mabait, makadyos. Tapos tagatanggol itong mga ensimada, no? Siguro nawala na rin ng views yung mga ensimada, kaya siguro, nagtatanggol. siya na, pinagtanggol niya na yung sarili niya, pero dapat binatukan mo yung tagapayo mo kasi mali. Talagang sablay siya doon sa binanggit niyang yun. Tama si Jay, wala naman sa batas yun. No? Pero talagang ititempt ka para sumagot. Yung sagot niyang yun, nawala na yung doubt. Hindi ko po pinagbibintangan si Marcos. Ako'y naniniwala na hindi ka addictus masyado. Ay, hindi ka addictus. Pero, Uy. yung sagot mong yan, we cannot blame the people. Kung isipin talaga ng tao, ikaw ay bangag. Gumuwi na naman. Gumuwi. Sinabihan ka na nga ni PRRD ng bangag. Tapos ganyan pa ang sagot mo na. Tama ang sagot niya, partner, Wala daw connection yung tiwala, yung trust ng taong bayan sa hair follicle test. Naku, meron. Sablay. Malaki yun. Kasi pag ang ating Pangulo, for discussion purposes, ay addict, napakalaking problema natin yun. Ultimo nga driver, ultimo piloto, hindi pwedeng addict. Presidente pa. Tsaka At sige, Coach. ang naghahamon nito, malaking bagay hindi lang kung sino-sino katulad ko. Kasi ang nagtanong nito, ang kanyang dating ES. Ito'y malapit, kumbaga kay PRRD, parang ito si Pastor Kibuloy. Yan. Kadikit. Alam niyo si Atty. Vic, alam ko maraming alam to. Malaki ang pinagsamahan, matagal na silang magkasama ni BBM. At sa katunayan, dati, kaibigan ko na si Atty. Vic since high school. At matagal kami hindi nagkita kasi nga napunta siya sa kampo ng BBM. Pero nung yung pagkatapos noon at nagkita kaming muli, yan ang una kong tanong sa kanya. Yung patungkol sa drug test at okay ba sa kanya? At saka tinanong ko rin siya yung nangyari noon na ayaw umattend ng debate. Anong masasabi mo ron? No? Hindi ko maikwento lahat dito yung ikinuwento sa akin ni Atty. Vic, pero alam ko katotohanan. Mamaya sa vlog ko. Yun Ayun na. So, Ikikwento ko kung ano yung sinabi ni Atty. Vic patungkol dun sa tinanong ko sa kanya sa drug test. Ano yung mga sasabihin mo, partner? yung kanina, yung sinasabi mo nga na ikaw na nga lang, Master, na Ano wala yun? sa isip ko. Alin yun? Wala, hindi ko na maisip kasi pinag-uusapan dito, bangag-bangag. Alam mo naman yung mga bangag-bangag, minsan makakalimutin yung mga ganyan. Hindi pala, yung sa yung sa advisor. Parang magkaroon tayo ng ABCD. Multiple choice. Kung sino yung parang napupusuan niya na advisor. Kasi ako parang ang Sino sa'yo? Ha? Sino sa'yo yung advisor kasi sa'yo? mga ganyan tema, mga wala sa hulog na Si Pepe pananalita, Smith? mga wala sa ayos. Naka-junior na yon, naka-ibangag na yon. Kung gusto niya ng matinong na advisor, pumili siya ng matinong tao. Hindi ang si Bersamin na mali-mali ang impormasyong pinapakain sa kanya. Spoon feed na nga pero di pa magawang isipin kung alin ang tama sa mali. Magsuri ka din, Bongep. Wag puro pulburon. Sa pananalita, wala sa kondisyon na mindset, Trillanes. Trilliani. Ako, Pepe Smith ako. Parang advisor niya, no? Di Mark. Ma'am Sitars. Buhay pa ba? Well, hindi ko alam, bumuhay pa yun Ikaw talaga. Patay na yun, Wala, Pepe sorry Smith. Patay na yun. Patay Patay na ba? Ikaw. Sorry, sumalangit ako. Hindi na Wala makakal nang yun Oy, speaking of Trillanes, anong masasabi mo? At punong-puno daw ang rally ngayon. Masasabi ko,
i-congratulate po natin. Ay, palakpakan natin. Oo. Palakpakan natin, ha? Palakpakan natin ang kanilang ano. I-congratulate po natin ang grupo ng mga dilawan at mga pulawan na nagsama-sama na po mga kababayan. Alam po ninyo, hindi po natin talaga maikakaila na itong mga dilawan ay tunay na mapanlinlang. Okay? Alam niyo kung bakit? Etong si Cielo Magno, isa yan sa mga organizer dyan eh. Si Cielo Magno, nakipag-collab yan kay Sas Rogando Sasot at kinuha niya yung mga loob, yung loob ng mga Duterte supporters, ng mga DDS. Tapos, kung matatandaan nyo, regarding dito sa budget, nagsalita din siya dyan. Okay? Nagsalita din siya dyan, kumontra siya kay Marcos. But, at the end of the day, mga kababayan, yung plano pala niya ay magsagawa ng rally laban kay BP Sara Duterte. So niloloko niya yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga DDS, dahil sila ay tunay naman talagang mapanlinlang. Pero congratulations pa rin, dahil umabot naman po sa mga nasa 250, yung tao na pumunta dyan sa EDSA Shrine ninyo. Cielo Magno, tinatawagan ang inyong pansin at kung sino man po ang mga organizer dahil hinahanap kayo ng mga lola kanina na nagre-reklamo dahil ang pangako nyo daw 1,000. Pauwi na sila at lahat-lahat, hindi pa rin nakukuha yung 1,000 at saka yung pagkain pinangako ninyo. Kumusta naman kayo? Sa kagustuhan ninyo na may pabagsak si BP Sara Duterte at may angat yung nabubulok nun niyang samahan ng mga dilawan na ilublob na ipasok na sa Poso Negro, ginagamit nyo pati mga senior citizen. Maawa naman kayo. Senior citizen, lulukuhin nyo pa, sasabihin, babayaran. Tapos nung nandun na sa venue, nagre-reklamo yung matatanda, yung ipinangako nyo, hindi pa nakukuha. Kasi nawalingan, hindi. Ayun mismo, yung matatanda mismo na interview doon sa isang malaking network na sa tingin ko, hindi naman fake news yung kanina kasi on the spot na interview partner. Ito ba yung rally ni ano? Ano? Ni Trillanes? Trillanes? Kasama pa yan si Trillanes dyan. Magkakasama Ay, sila. Congratulations sa Trillanes at talagang ang laki ng suporta ng taong bayan sa iyo. Ako'y nananawagan kay BP Sara na ikaw ay mag-resign na dahil nagkakagulo na po sa EDSA, ang dami pong tao at hindi na mahulugan ng karayo. So palagay ko it's about time sa iyo, BP Sara. Makinig ka sa sigaw ng 250. Marami na talaga dyan At pasensya na po at hindi po nakadalo dyan ng Banateros. Pero kami nangangako, kami nag-uusap kanina habang kumakain ng buffet ng SMNI. Kaya ba kami kumakain at pinag-uusapan. Gumagawa na lamang ng kahiyan tong mga dilawan tong sina Trillanes, no? At mga anti-Duterte. Manahimik na lang kayo, nagmumukha na lang kayong ingot dyan sa mga kalsada. Natanggapin nyo na lang katotohanan na marami sa mga Pilipino ang nagmamahal sa mag-ama ng sina BP Sara at Tatay Digong. Pa namin na suporta naman natin at attend tayo ng rally dyan. So, pag nakita mo kami dyan, Trillanes, Lapit ka lang. lapit ka lang at wag mo kaming sasaktan. Pero kung gusto mo, pwede rin. Magsakitan tayo. basta tayo lang, walang bodyguard. Tayo lang. Ano lang, for fun. Yan, di ba? So, total, marami kayo dyan. Pero ako sangayon ako, punta tayo. Meron pa ba? Hindi, sa susunod. Sa susunod ba? Kasi marami. So, pagka marami, may part 2. Pero dapat, dapat ibibigay yung pinangako. Anak ng toko naman ko. Konti na nga lang yung nahakot yun, di pa nabigyan. Grabe naman yan. Magbibideo tayo para makita ng taong bayan na, binabati ko po lang yung kaibigan ko dyan, yung Mark for Senator. Dyan daw siya, nakita ko. Nagkabayaran ba? Nagkabayaran. Matanda nga ini-interview kanina ng isang malaking network, Partner J. Live interview. Galit na galit yung dalawang senior citizen kasi yung 1,000 pa nga ako sa kanya, di pa nabibigay. Nako po. 250 lang yung tao dyan? Di pa nabigay. Bayad pa. 200K, halimbawa, sa kada isang tao, 100K. Tsaka ito, hindi ako naaawa dun sa mga matatandang yun. Sorry ako, dati akong charity vlogger, lahat nang natutulungan ko, halos matatanda Malapit ang puso ko dyan. Pero hindi ako naaawa dun. Alam niyo kung bakit? Sa tandaan nyo ba naman na yan, ba't pa kayo kailangan magpabayad para sumuporta sa mga ganyan? Diba? So hindi dapat kaawaan talaga yun. Ang ano pa dito, grabe, sobra akong nangilabot. Pagkagising ko, nakita ko ganun kadami. Parang sabi ko, wala na, katapusan na ni BP Sara. Oo, 200 na tao. sabi ko, mas marami pa yung pulis kaysa sa nagrarally. Sabi ko, ang galing talaga ng mga dilawan. Hindi, ingay kasabihan na ang masama, hindi yan papanigan ng kahit panahon o hindi yan papanigan dahil kasamaan kasi yan. Tapos ito pa isipin nyo, paano nyo mai-impeach si BP Sara? Una-una, sa 32 million na bumoto dyan, dapat yun magdesisyon para i-impeach ang isang vice president. Sila ang may karapatan dahil niluklok nila yan dyan, niluklok namin yan dyan. Pero kung kayo-kayo lang na mga puro NPA, puro mga 200 lang kayo dyan, wala kayong karapatan para i-impeach si BP Sara Duterte. Partner, sa totoo lang naaawa ko ngayon dito sa mga Ensimada vloggers. Dahil kawawa naman sila, wala na silang ma-vlog.
Tayo na lang. Konti pa yun, tayo na. Tayo na lang 5 lagi. Pagtitripan na naman nila ang Duterte. So, paano mo ibablog? Tingnan mo ha. Parang talagang papatalsikin si Marcos dyan sa posisyon. Kasi una, ang issue ngayon, hair follicle. Takot si Marcos dyan, di niya kaya. Tapos itong COMELEC, nadinig ko na sinasabi na magkakaroon daw ng mandatory na debate. Number 1, takot na naman dyan si Marcos. Kung hindi nyo napanood, panoorin nyo. Yung kanilang debate ni Cayetano, ginawa siya talagang ron. Ginawang laruan eh. Ginawa siyang ron, parang, hindi lang laruan. Parang pinagpag talaga ng pinagpag ito ni Cayetano. Kaya allergic ito sa debate. So ito pag natupad yun, sinasabi ng COMELEC, ng mga obligado na yung mga politiko sa debate, yun, tapos na ang karir ni Marcos, hindi natatakbo yan. Kasi may hair follicle na, may debate pa. Saan pupunta si Marcos? Wala na, yari na. Dapat talaga magpa-hair follicle na. Pero po ba kung saan nila dinadala ang pera ng bayan, mahabang mga diskusyon tungkol po sa korupsyon, tungkol po sa pambansang budget na talaga namang binaboy ho nila. Tinagurian pong pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Matutuwa lang po ang mga taong kanila pong gustong tumbukin dito kasi hati-hati sila. Yan po ang katotohanan. Tuloy lang natin. Lalo pat ngayon, mga kapatid, ay year of the crocodile snake. Divide and conquer, di ba? Kapag watak-watak, ang mga mamamayan, naghahari ang mga... Mas madali pang pagkasunduin ang langit at lupa kaysa dalawang Pilipino tungkol sa kahit anong bagay. Kalaban ang kalaban. Kalaban ang kakampi. Nakakapagod! Ito ho ang sitwasyon sa ating bayan. Kaya habang nagkakawatak-watak ang mga taong supposed to be iisa naman ang pinupunto. Iisa ho naman ang gustong mangyari. Pagbabago po at pigilan na itong walang tigil na korupsyon, watak-watak. Kaya yung mga nasa itaas dito na nagmamasid lang, tuloy lang natin. Lalo pa ngayon, mga kapatid, ay year of the crocodile snake. Alam nyo, kaya matutuwa itong mga sinasabi po na nagsasamantala sa pera ng bayan, sa mga walang pakundangan, sa gitna po ng paghihirap ng marami. Di po ba kung saan nila dinadala ang pera ng bayan? Mahabang mga diskusyon tungkol po sa korupsyon, tungkol po sa pambansang budget na talaga namang binaboy ho nila. Tinagurian pong pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Matutuwa lang po ang mga taong kanila pong gustong tumbukin dito kasi hati-hati sila. Yan po ang katotohanan. Kaya hindi mangyayari yung inaasam-asam natin na pagbabago kasi alam ng mga nasa pwesto that they can never be unified. Ito yung halimbawa sa Friday. May rally dito po sa EDSA Shrine. Anong oras to? 2 p.m. ang simula. 2 to 8 p.m. Sino ang organizer nito? Ito po yung grupo ni Shelo Magno. Okay. Kasama dyan yung anti-corruption, pati yung grupo ng ilang mga pari. Meron silang grupo at may... Clergy and Citizens for Good Governance. Yan po. Ang tawag nga nila, Boses ng Bayan, Korupsyon, Tutulan, Katiwalian, Labanan. Okay, so... Ayan, People's Rally and Concert, 2 to 8 p.m. on Friday sa EDSA Shrine. Pero meron din po namang isa pa ho namang rally na mangyayari dyan po naman sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Ito po naman ay grupong Tama Na. Taong Bayan, Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Okay, so basically po, parang iisa lang, di ba? Yung kanila pong tema at hadikain. Pero ibang hong rally ito, meaning iba pong grupo ito. Opo, Kilos Bayan Protest po naman ito, mga kapatid. Sino-sino naman dito ang mga convener nila? Ang iba po dito, kakilala din po natin at matagal na rin po natin nakakapanayam, si Mother Mary Jan Manansan ng Movement Against Tyranny. Ito pong si Mother Mary Jan, alam niyo, matagal na po ito na nakikibaka para po labanan ang katiwalian. Malakas din po ang loob nitong si sister na ito, si Mother Mary na ito. Opo, tandang-tanda ko din. Makasaysayan nung kanila pagtungo sa Malacanang noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero nandito rin po yung grupo ng Makabayan, right? Opo, yung bayan muna dito po. So, kung halos papareho lang po against worsening poverty, corruption, and impunity, bakit di sila magsama na lamang? Well, hindi ho natin sila mapipili. Pero maliban dito, there's more. May isa pa. Ito ho naman ay sa People Power Monument happening still on Friday. Ito ho naman ay grupo nila Trillanes. Merong tweet si Mr. Trillanes na nagsasabi na ito raw pong rally na mangyayari sa Shrine ay nahaluan ng mga DDS.
Die-Hard Supporters. DDS. Oo. Kasi meron daw pong tweet, just to be clear, our multi-sectoral rally is on January 31, 9 a.m. At the People Power Monument, this is solely for the impeachment of Sara. Iba ito sa rally sa EDSA Shrine sa hapon ng Jan 31 na na-organize ng civil society pero nahaluan ng DDS groups at mga pro-Dutch retired generals. Abay, umalma dito. Opo, sila Father Robert Reyes. Umalma dito po si retired General Eliseo Rio Jr. Nakasama din po dito sa rally po sa EDSA Shrine. At sinasabi na, ano ka ba naman daw, sabi nila. Di ba? Bakit mo pupulaan itong grupong ito? Gayong sila din ay humihingi ng impeachment daw ni VP Sara na ituloy at papanagutin daw po ang presidente kasi siya ang sagabal sa impeachment ni VP Sara. Opo, ito ho ang sitwasyon sa ating bayan. Kaya habang nagkakawatak-watak ang mga taong supposed to be iisa naman ang pinupunto, iisa ho naman ang gustong mangyari. Pagbabago po at pigilan na itong walang tigil na korupsyon, watak-watak. Kaya yung mga nasa itaas dito na nagmamasid lang, tuloy lang natin. Lalo pat ngayon mga kapatid, ay year of the crocodile snake. Snake nga lang. Snake lang. Ikaw talaga. Walang crocodile. Snake lang. Ang year of crocodile, all year round yan. Taon-taon. Taon-taon! Okay? Nalilito tuloy yung mga tao. Saan pa kami pupunta? Meron sa Liwasang Bonifacio, may dalawa sa EDSA Shrine. Tapos may sinasabi pa yung isa na haluan ng mga DDS group. Isa lang naman pinaglalaban nyo. Anti-corruption kayo. Gusto nyo ng accountability. Kung gusto nyo sana ipakita yung boses ninyo, sana nga nagkaisa. Sayang. Sayang na sayang. Kaya nga po, divide and conquer, di ba? Kapag watak-watak, ang mga mamamayan, naghahari ang mga... Mas madali pang pagkasunduin ang langit at lupa kaysa dalawang Pilipino tungkol sa kahit anong bagay. Kalaban ang kalaban. Kalaban ang kakampi. Nakakapagod! Dito ho sa mga isyong ito, natin pong kinakaharap. Uulit-ulitin po natin mga kapatid, wala pong mangyayari dito. Hanggat ganito po ang nangyayari sa iba't ibang grupo na dapat nga po ay may unity. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang po ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan, ingat and God bless.